Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ihanin niyo ang trumpeta. Simulan natin ang Santa Misa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagkilala ng inyong anak para sa aming nabuhay talaga. Kami naway maging kasalo niya, pakundangan sa pag-ibig ng Espiritong kanyang padala, sapagkat siya ang tagapamagitan, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Anupat nasubasob siya, at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon?" Tanong niya. "Ako'y si Jesus, ang inyong inuusig," tugon niya. "Tumindig ka't pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin." Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya makakita, kaya't siya'y inakap nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita
at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po yun, Panginoon? Tugon niya. Pumunta ka sa kalye matuwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Sabi ng Panginoon, siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita na niyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaron ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipaaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias, pumasok siya sa bahay at ipinapatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ko rito ng Panginoong Hesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Boga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos. Wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Purihin ang puon. Dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Sumainyo ang Panginoon. At sumairing. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, nagtatalo-talo ang mga Hudyo, paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin, tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman ang sinumang kumain sa akin ay nabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit.
Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ninyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain yon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Mga minamahal, mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kumusta po kayo mga kapantamisa dito sa Radyo Veritas, mga kapanalig? We hold healing masses for all of you. Gayun din po yung ating mga kapanalig na nakikinig sa iba't ibang bahagi, hindi lang po ng Pilipinas, sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kasama po kayo, tayo iisa sa pananalangin dito po sa ating Santa Misa. Ngayon pong araw tayo inaaniyahan na ating pagnilayan yung salita ng ating Panginoon na aayon dito po sa pagbasa kay San Juan. Ang pinakapuso po ng ating pananampalataya. Ang ating pong pagmamahal sa Eucharist o sa ating Santa Misa. Tayo po ay inimbitahan na tingnan muli ang Santa Misa, hindi lang bilang isang ritual, kundi tunay na pakikipagkaisa kay Kristo, na dito siya ay ating kasama, siya ay ating tinatanggap, na nagbibigay buhay sa ating lahat. At tayo ay binibigyan ng magandang pangakong ito na buhay na walang hanggan. Nakikita rin po natin ang mga pangaral ni Kristo tungkol sa pagkain ng kanyang katawan at pag-inom ng kanyang dugo. Huwag kayong magulat mga kapanalig, hindi ito yung ibig sabihin na literal, not on a literal sense. Kagaya po ng ibig sabihin ng mga nakikipagdebating mga Hudyo dito na paano natin kakanin yung kanyang katawan at iinumin ng kanyang dugo. Pag titingnan po ninyo dito sa ating Eucharistia, ito po yung ating banal na pinagsasaluhan. The body and blood of Jesus Christ. The simple bread and wine turn into the body and blood of our Lord. Sa tulong po ng Espiritu Santo. Ito po yung ating liturhiyang tinatawag. Hindi lang isang simbolo, pero tunay na si Kristo. Hindi po ito yung sinasabi natin parang nag-aalala lang tayo ng may birthday. Kundi this is present and ongoing. Nangyayari sa kasalukuyan at nangyayari sa mismong pinapaganapan nito. Kung maalala po ninyo, yung mga nakaraang pagbasa, lalo na tungkol doon po sa pagpaparami ng mga tinapay at pagkain. Kung saan si Kristo po ay nagpakain ng mahigit sa 5,000 na ang binibilang lang nun sa census ay kalalakihan. Wala po yung mga babae at mga kabataan. Sabi daw po, ito ay figura na o prefiguring sa nauuna kung ano ang Eucharistia. Kung saan si Kristo po ay pinapawi ang ating gutom sa pagbibigay mismo at pag-aali ng kanyang sarili. The one who offers is the one being offered. Dahil yan po ang nais ng mahal na ating Panginoon na tayong lahat ay mabigyan ng lakas dito po sa ating Eucharistia. Kaya nga po, sa Eucharistia po ay para sa lahat. Wala po ditong pinipili, di ba? Pinakikita rin po sa ating ebanghelyo ngayon na ang tanging paraan lamang para mapunta tayo sa langit ay walang iba kundi si Kristo. There's no other way to heaven except Jesus Christ. If you are expecting a different one, a different way, nagkakamali po kayo. Kung maalala niyo po si San Carlo Acutis, sinasabi nga po niya, the fastest way to heaven is through the Eucharist. Kaya ganoon na lamang ang pagmamahal niya sa Eucharistia na ang magpapabilis sa atin pong patungo sa langit at magpapabanal ay yung mismong Eucharistia na pinagsasaluhan natin. Kasi hindi lang po ito basta dugo at tinapay. Di ba tayo may kanya-kanya tayong paboritong tinapay? Sa iba po ang tawag nito ay pan. Siyempre pag ba tayo ang kilala lang natin tinapay ay pandesal. Ngayon meron ng malunggay pandesal na mayroong kakapiranggot na keso. Noong ako po ina-assign sa Cebu, ang paborito ko po dong pan ay yung torta. Para po siyang mamon na medyo malaki, may mantikili at asukal sa ibabaw. Napakasarap po yung sa tinapay at okay na yung isang yon para mabusog ka sa almusal. Kasi nga po kami ay naka-duty nun sa
Cebu at kanya-kanyang paraan para magkaroon ng pagkain. Yun po. Yung mga taga Laguna naman, sanay sa bonete. Yung nilalagyan po ng kesong puti, parang dinner roll, o kaya po hakobina naman sa Cavite, yung pong matitigas na parang matsakaw na napakasarap din. Kami po sa Bulacan, ako po taga San Miguel, yung pong aming putok na pandesal na parang kasing laki ng monay na siksik. Pag sinabi pong batuhin ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Pag ito pong tinapay na ito yung binato sa inyo, kayo'y mabubukulan. Bakit ba natin pinag-uusapan ng tinapay? Because most of the time, Jesus uses bread as a symbol to signify what we are about to share and what we are sharing. Dahil po nung panahon ni Kristo, ang mga Hudyo, ang pang-araw-araw po na pagkain ay tinapay. Sinasamahan po ng baka, sinasamahan po ng iba pang ulam o gulay para pong sa atin na ginagamit natin ay rice. Hindi po ba hindi kumpleto ang ating pagkain kapag walang kinain na kanin? Hindi sasapat ang tinapay. Nung ako po yung nag-aaral sa Roma, kahit po ilang pizza ang kainin namin, parang hindi kami nabubusog. Ginahanap namin ay kanin. Ang pinakamalapit na kanin po nakain namin ay risotto. Ito po yung parang lugaw, kanin na malabsa. Siyempre pag Pinoy, hindi yun. Parang kulang ang tinapay. Pero ang panahon po ng mga Hudyo, tinapay lamang ay sapat na. Kaya nga po, kung matatandaan natin sa lumang tipan, binigyan ng Diyos ng tinapay yung mga Israelita. Habang sila ay nasa exile, pinapadalan po ng manna from heaven. Pero sinasabi nga ni Kristo, yung kinain ng mga ancestors o yung mga ibang salin lahi ng panahong yun, tinapay na nauubos. Pero sa pagkakataong ito ay tinapay na nagbibigay buhay. Tinapay para sa walang hanggan. Kaya tatanungin natin, Father Edong, saan man nakakabili ng tinapay para sa walang hanggan na ito? Saang bakery ba? Para kung maaari, bili tayo ng marami, tapos ipamigay natin sa iba nating kapanalig. Pero ito po yun eh. Hindi rin natatapos dito sa tinapay lamang at sa bino na ating pinagsasaluhan. This becomes the body and blood of our Lord Jesus Christ, the bread that we break, and the wine that we share. Na ito po ang nagbibigay buhay sa atin. It nourishes us. Hindi lamang pisikal, maging spiritual at kailangan mo para sa ating buhay. Tayo po'y binibigyan ni Kristo ng masagana na buhay para sa atin. Binibigyan po tayo ng pagpapaalala as we recall His promises for this bread of life na tinatanggap natin kahit nasa ang bahagi tayo ng buhay. Yun ang sinasabi ko maaari kayong puntahan ni Kristo, mga kapanalig, nasa saan man kayo ngayon. Lugmok sa kahirapan, lugmok sa kasalanan, balik lang kayo kay Kristo. Hindi naman niya kayo iniiwan. Yung matagal nang hindi nakakapagmisa, hindi tumatanggap ng komunyon, balik kayo sa simbahan. Balik kayo sa misa. Kung may pagkakataon po, ilang minuto bago magmisa, kayo maumpisan. Matapos po noon, maaari nang matanggap ng buong buo yung ating sakripisyo. Pero no amount of sin should deter you receiving the Holy Eucharist. Ang sinasabi lang po natin, sana may pagkakataon kayong makapagkumpisal bago kayo makapag-komunyon. Ngayon, tanungin natin ating mga sarili, tayo ba ay pinakakain ni Kristo ng sinasabi niyang katawan at dugo? Are we being fed by the Eucharist? And the word that we share, yung pong pinagsasalu-saluhan nating salita ng Diyos o pasok sa isang tenga, labas sa kabilang tenga. Paano ba yun, mga kapanalig? Binibigyan tayo ng Diyos ng tinapay ng buhay. Huwag na natin itong ipagpaliban pa, kundi tanggapin at kainin. Tayo ay tunay na gutom sa pagkaing inaalok ng Diyos sa atin.
Pero ngayon si Kristo mismo ang nag-aalok ng tinapay para sa buhay na walang hanggan. Tanggapin natin ito ng buong lakas loob. Amen. Ibinibigay sa atin ng Ama ang kanyang anak bilang tunay na pagkain at tunay na inumin sa hapag na ito. Hilingin natin sa kanya ang lahat ng ating mga pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo na pinagmumulan ng bagong buhay. Ating idalangin, Panginoon, Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang simbahan naway lumago sa pagpapahalaga sa Eukaristiya bilang tinapay ng buhay sa pamamagitan ng mas mataimtim na pagdiriwang ng banal na misa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya, bagkus higit na manalig sa Diyos araw-araw kahit sa ating mga kahirapan at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumagos sa biyayang dulot ng patuloy na pagtanggap ng Eukaristiya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga may sakit, naway palakasin ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ng kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga mahal natin sa buhay na yumao, naway magkamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ama naming nasa langit, ibinigay mo sa amin ang katawan at dugo ng iyong anak bilang pagkain at inumin sa aming paglalakbay. Marapatin mo na sa aming pagkipagkaisa sa Kanya, kami ring lahat ay magkaisa bilang mga bahagi ng Kanyang katawan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang langit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Hulihan mo sa iyong puso, hinalay sa iyo. O Diyos,
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay sa inyo na sana'y kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na iyo'y aming pasalamatan, ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupang tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa paghingang iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihaing sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay laging bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng malhati ang langit at lupa, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inebot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang katawan. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inebot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang tipan, ang dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay babuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo, lahat ng mga relihiyoso, misyonero at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sa limuling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Birheng Maria, Ina ng Diyos,
Kaysa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-lugod sa iyo, ipagdiwang nawa namin ang papuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos ni Kristo, Jesus na Panginoon natin at Diyos, natin ng lakas loob. Hinihiling namin na kami ay Diyos sa lahat ng masama at pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at italayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayrin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang mga inanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin pagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pagkikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan nang ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nagutos na ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, taglayin ninyo ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo, nagpinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matitinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matitinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila ay magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang inyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen.
Binigyan mo sila ng tinapay mula sa langit. Na naglalaman sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. Manalangin tayo. O Diyos na sa ilalim ng kamanghamanghang sakramento, ay iniwan mo sa amin ang alaala ng iyong hirap at sakit. Ipagkaloob mong sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal at misteryo ng iyong katawan at dugo, madama namin sa aming sarili ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at naghaharing kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang banal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-nisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-nisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malawalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang Kanyang mawalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-nisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-nisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.